Ganda araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So, meron naman po tayong other proof of completion. So, may trabaho ka ba ngayon, may pinagkakakitaan ka ba ngayon, pero kulang. Panoorin nyo to, maganda kasi itong istorya nung client natin from Silang. So, itong client natin is police officer siya, si Sergeant Egay Sanchez. So, ganito kasi yun. At one time, nagbibigay tayo ng seminar sa PNP dito sa may Cavite. So, napili tayo ng PNP Provincial na magbigay ng seminar sa mga pulis noon. So, ito yung naisip ng PNP na pwedeng idagdag dun sa na negosyo, na pwedeng idagdag na negosyo ng isang police officer nang hindi kakain ng oras nila. So ito, imagine nyo na lang, kung kumikita ka naman, nagtatrabaho ka, kumikita ka, pero kulang, or gusto mo pa siyang dagdagan, pero ayaw mo nang kakain ng oras mo. So ito yung isa sa pinakamagandang option para sa pagdagdag sa kita. Bakit? Ipapaliwanag po natin. So to si Sergeant Egay kasi, sarili niya yung pwesto. So, sa bahay niya, sa may Silang Cavite, ilalagay itong gym. So, bibigyan ko kayo ng sample computation kung magkano pa pwedeng kitain kung sarili mo yung pwesto. So, yung kay Sergeant Egay, package C yung kinuha niya, kasya sa 50 square meters to. So, pagpalagay na natin na 100 square meters yung pinagawa niya na space para medyo maluwag. So, doon sa construction noon, kung lalagay ka na ng poste, lagay ka ng bubong, maayos na gagastos ka ng 300 to 400,000 doon sa construction noon. Kasi simpleng-simple lang naman yon. Tapos, another 350,000 para doon sa package niya kasi napili ni Sergeant Egay is selectorized plates. So more or less mga nasa 600 to 700,000 yung magagastos niya sa puhunan niya sa pagpapagawa nung construction at saka nung equipment. So ngayon, computein natin kung magkano yung pwedeng kitain doon sa gym niya. So kung 40 pesos per session, which is ito, mura na to, kung lalo na kung sarili mo naman yung pwesto, kung 40 pesos per session, at 20 katao lang ang papasok sa gym mo, 40 times 20, 800 pesos. So, 800 pesos per day ang pwede mong kitain. Times 30 mo, aabot na 24,000 pesos. Okay. Pero, medyo maliit yung 20 katao na yon kasi alam naman natin, marami naman na nag-gym eh. So, i-compute natin sa 30. So, sa 40 pesos per session, times 30, 1,200 yon isang araw. So, sa isang buwan, 36,000. So, nag-compute tayo sa pinakamaliit, 20, pinakamalaki, 30 na katao. So, pwedeng kumita ng 24,000 to 36,000 isang buwan. Which is, hindi na masama yun. Actually, katumbas nun, malaki, baka mas malaki pang lalabas yun kaysa sa regular na sweldo ng isang regular na empleyado. So, ang sinasabi ko lang, yung capital mo na 700,000 pesos, pwede kang kumita ng 24 to 36,000 pesos isang buwan. Ngayon, ikumpara natin to kasi may sarili kang may sarili kang pwesto, may 100 square meters ka na area. Bakit hindi nalang gawin mong apartment? Kung gagawin mong apartment naman yon, gastos ka ng mga 1,000,000 para mapatayo yung apartment na yon. Tapos, ang upahan sa regular na apartment, between 6,000 to 10,000 isang buwan. So ngayon, maikikumpara natin na kung magpapatayo ka ng apartment, gastos ka 1,000,000, kita ka na 6,000 to 10,000. Samantalang sa gym business, kung magtatayo ka ng gym business, gastos ka na mga 300 to 400,000 sa construction, yung simpleng construction. Tapos another 350,000 sa gym equipment. So around 600 to 700,000 pesos yung magagastos nyo. Pero ang kikitain mo naman ngayon, between 24 to 36,000. So, di hamak na malaki kumpara doon sa kung magtatayo ka ng apartment. Tapos, ang kagandahan kasi nitong gym business,
Kung nagtatrabaho ka na talaga, syempre sa trabaho, busy ka, ang attention mo nasa trabaho eh. Pero itong gym business, lalo na kung nasa bahay mo lang to, pwede nga magbabantay nito yung pamilya mo na, yung anak mo, yung asawa mo na nasa bahay. Kasi hindi naman asikasuhin to eh. Pwede nga iwan mo, katulad sa akin noon, sa bahay ko noon. At one particular time, yung una-una ko gym, 35 square meters. So sa umaga kasi, ako yung nagbabantay. Pero sa gabi, napasok ako sa eskwelahan noon. So yun, parang honest na lang, magbabayad na lang yung mga tao doon eh. Kasi nga, nandun naman ako sa bahay, tsaka sabi ko nga, kung merong hindi magiging honest sa hindi pagbabayad ng gym, hindi naman ako nawalan. Kasi non-consumable to eh. Kahit magbuhat pa sila na 3 oras, 5 oras doon, kaya nagbayad sila kay hindi, walang nawala sa akin. Lalo na, kung sarili ko yung pwesto. Di ba? So, kaya ko manlibre ng ilang tao nang hindi ako malulugi. Yun yung kagandahan sa gym business. So, kagaya kay Sergeant Egay, so kahit pa na naka-duty siya, usually nga ang mga pulis, 12 hours ang duty, diretso, or 24 hours duty, tapos 12 hours o 24 hours pahinga. So ito, hindi kakain ng oras na to. So ito yung isa sa mga magagandang negosyo na pwede mo idagdag. Kasi tinutuam, sabi ko nga, bihira ka makakakita ng tao na yumaman dahil may isang source of income. Not unless malaki-malaki yung source of income niya. So, kung nagtatrabaho ka, pwera na lang talaga kung malaki-malaki ang sweldo mo, talagang ikayayaman mo yon. Pero paano kung average lang tayo, di ba? Ito yung pwede mo idagdag doon sa negosyo mo. Kagaya ko noon, nung nagsisimula, kontraktor ako ng bubong. Pero ramdam ko parang sapat lang or kulang pa pag minsan yung kinikita ko. Kaya nagtayo ako ng sarili kong business. Doon sa sarili kong bahay na 35 square meters, naggarahe lang namin. Sipin mo noon, kumikita ako ng around 500 pesos isang araw. Which is not bad. Way back 2008, yung 500 pesos na yun, sobra-sobra na sa sa minimum na sweldo. Kaya parang alam mo yon, may dalawa na kami nagtatrabaho sa pamilya, although single parent ako. So, bago ko magpatuloy, i-proof of completion muna natin yung kay Sergeant Egay. So, yung kay Sergeant Egay kasi is package C. So, may reverse flies with pec deck. So, 2-in-1 combo to. Pwedeng pang rear delts, pang chest, T-bar. So, yung RP Smith machine natin, kung ngayon lang kayo nakapanood, yung RP Smith machine natin, rowing yung kaliwa, Smith machine sa unahan, at kalahati ng crossover sa kanan. So, ganun din dito sa RP Super Rack. Kalahati nito is crossover, harapan is squat rack, lat pull down sa kanan. At pag pinagdikit mo to, lalayo mo lang ng konti, nakakabuo siya ng crossover. So, tapos nagdagdag siya ng adjustable utility bench. So, isa lang talaga yung adjustable utility bench, dalawa na to, ab bench, dips, leg raise, preacher curl, tsaka hindi mawala yung 3 bench press. Incline, decline, flat. Leg press, dumbbell rack at tsaka plate rack. May kasama na po tong plates, bars at dumbbells. So hindi lang natin na isasama sa video. So itong package na napili ni Sir Egay, ito po yung best seller natin. Tapos sinasabi ko na sa maliit na area, kasya to sa 50 square meters eh. Sipin mo, magkano pa pwedeng kitain ito? Kaya dati, nung isa sa mga last video natin, kinumpara natin yung diniscuss naman natin kung kikita ba pagka naupa. Kasi lagi kong pinopromote yung mas maganda may sarili kang pwesto. Kagaya nung kay Sir Egay, maganda talaga, the best talaga na may sarili kang pwesto kasi halos neto ka na. Pero yung susunod ko na video, papakita ko naman sa inyo papaano pa pwedeng kumita sa habang narenta ka. Kasi hindi lang naman dito sa sarili mong pwesto pa pwedeng kumita, maski narenta katulad ko nun. Hanggang ngayon, nagre-renta kami. Pero syempre, kumikita. So anyway, so kung gusto niyo pa makanood ng mga gantong content, i-like lang nyo at saka i-subscribe yung sa channel natin para
ma-demonstrate ko sa inyo bakit paborito ko yung gym business over sa ibang mga negosyo. Ako po, Liz RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.